Tilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagmukha pong estatwa, dekorasyon, ano pa ba? Napanisan ng laway, ito pong Senate President. Nahihiya po ako, no? Kasi po, halos talagang wala po siya buhat po na nagsimula yung impeachment. Talagang halos wala po siya naging papel, no? Nakita po natin, yan po yung sinasabi ko sa inyo, na imposible po na mag-preside yung non-lawyer. Yung kung abogado ka nga, mahirapan ka pang mag-preside. Yung mga abogado pong halos hindi nakakita ng korte, mahirapan po mag-preside yan. Nakita nyo naman po kung paano mag-motion, kung paano po mag-counter motion yung mga magkabilang panig. Sa bagay, parang isang panig lang po yun. Sa kasawiang palad po, parang isang panig lang po yung narinig natin dahil halos wala po no? Ang kaya lang po nung mga prosecution yung kanilang scripted na opening statement, pero pag banatan na po, kawawa. Okay. Nakitang-kita po natin yung kawalan ng kakayahan nito ng Senate President na mag-preside. Pinagtalunan po yung kung karapat-dapat ba dahil wala po sa konstitusyon. Ang linaw po ng nakalagay sa konstitusyon na pag ang presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang presiding officer po ay yung Supreme Court Chief Justice. Pero the rest po ng yung ibang posisyon ng isasalang po sa impeachment, Senate President po dapat. Pero yan po ang mangyayari. Si cautionary tale po yan. Yung nakita po natin kay Win Gatchalian, parang warning. Ito po ang mangyayari sa inyo. Ako madalas ko na nakikita yan. Yung mga taong mahilig maghangad ng mga posisyon, yung mga matatakaw po sa promotion, tapos hindi naman nila kaya wala naman silang ideya kung ano yung ginagawa nila. Nakakahiya lang po. Aasa lang sila sa kanilang mga subordinate. Aasa lang sila sa mas mababa sa kanilang posisyon. Kaya nakita po natin na hindi po Senate pro tempore. Bakit hindi Senate pro tempore yung nilagay? Ganun din. Si Tito Soto yung Senate pro tempore. Isa pang walang kinalaman sa korte. Yan po, no? Hindi pa po tayo magsisimula. Intro pa lang. Pag-uusapan pa rin natin, ito po, 1-0 po. Opening statement pa lang, wala na po talaga. Nilamon po ng buhay. Alam niyo po yung nangyari kay Luistro? Yung nakakahiya kasi nationwide pinanunood, worldwide pa nga, marami rin pong nanonood na taga-ibang bansa. Why not, Kiko? Bobo nga ni. Kayo naman, bilib na bilib ba kayo kay Kiko? Sabi ko nga sa inyo, dapat may karanasan din po, no? May karanasan din po, kahit abogado, kung wala ka rin namang karanasan. Ako po, bilang speaker, dahil ano tayo, lagi po tayo nagsasalita. Aware po ako dyan. Nakikita ko po na, kaya minsan napapansin nyo, normal lang po yan sa sobrang magsalita. Normal lang po yan, natutuyan ka. Pero pahiran mo pahiran mo naman. Ang problema sa ang dami nila sa prosecution, di ba? Wala man lang tumimbre. Kaya Luistro na, madam, namumuuna po yung laway niya.
Samantalang si Atty. Sheila, no? Nawala po yung mga speech nito ni Luis to. Nakakahiya po talaga ang nangyari. 1-0 po, tambak. Kaya sabi na yung mga press conference nyo po, wala pong talab yan. Tapos press conference kagad sila. Ang kiniklaim po ng mga prosecution, sila daw po ang nanalo. Hindi daw sila talo, sila daw po yung nanalo. Kitang-kita po namin. Kung paano po kayo nilamon ni Atty. Sison, siya lang mag-isa. Yan yung problema. Ang dami po, di ba? Ito po yung nakikita po natin na feeling nila, ang galing-galing nila. Ang projection dyan kay Luis Tro, the next Miriam Defensor. Nako po, wala ka po sa kalingkingan ni Miriam Defensor. Ang layo nyo. Laway ka lang kay Miriam Defensor. Samantalang dito, para nagde-declaim pa rin, di ba? Declamation pa rin. Yung, paano po? Kung ang mahirap, napapanagot, Vice President pa kaya? Hanggang ngayon po, nakita po natin. Alam nyo po, ako inilalagay ko yung sarili ko kay Lito Lapid. Kung si Lito Lapid ba mag-iisip, ano makikita niya? Talo yung prosecution. Nilalamon po sila ng buhay. Okay. Bakit po panalo? No? Tapusin muna natin unang punto ko. Unang punto ko, na mabibisto po kayo sa harap po ng magagaling na tao, mabibisto po na kayo po ay laway, namuong laway lang kayo. Tapat sa tapat po ng mahusay, totoong mahusay. Nakita nyo po, matatas po magsalita si Sheila, si Atty. Sheila Sison. Hindi lang po siya pang English, pati po Filipino, matatas din po. Kaya kaya niya po na maintindihan siya ng mga marurunong. Kasi Inglesan talaga yung salita nila eh. At maintindihan po din siya ng mga katulad natin na kaunti lang po ang kaalaman, karunungan. Yan po ang katangian ng magagaling na tao. No? Si Luis Tro, talagang pilit lang yung galing. Kinukuha lang tayo sa declamation. Okay. Ano po, bakit po natin nasabi na yung round 1, panalo po yung defense team o yung depensa ni BP Sara? Una, si Chis Escudero, binabati ko pala, no? Alam niyo po, ako, sa Constitution talaga, yan ang paniniwala ko. Na itong si Gatchalian dapat. Pero nakita nyo naman po, no? Makakalimutan nyo na po yun eh. Kasi okay naman si Chis Escudero. Hindi ko sinabing okay yung pagkatao niya dahil alam natin na nang hudas yan. Pero okay po siya bilang presiding officer. Na-imagine nyo po ba si Gatchalian? Baka dutestekum lang eh. Di ba? Baka yung mga dutestekum lang, hindi na maunawaan ni Gatchalian. Yung mga simpleng pong mabibilis po, di ba? May magmo-motion. Hindi pa po to intro pa lang po to, may mga nagmo-motion na. At sa pagmo-motion po, na-imagine nyo po ba kung si Gatchalian po magpapasya? Hindi niya po magpapasya niyan. Hindi, mahirap pong kabisaduhin yung mga rules basta-basta. No? Mahirap pong kabisaduhin yung mga rules. Lalo na, hindi ka nga abogado eh. Paano mo pa maunawaan yung mga nagaganap sa korte? Familiarization. Okay. Yan yung sinasabi natin na wag kayong maghangad ng hindi nyo kaya. Siguro marami sa inyo hindi pa nararanasan yan. Pero once na napunta na po kayo dun sa higher ups, naghangad kayo, halimbawa teacher kayo, naghangad kayo na maging master teacher o head teacher o kaya maging principal, tapos ang kakayahan nyo lang di ba? O ganun din po. Hindi ko kasi alam yung ibang trabaho kung ano yung matataas sa mga engineer ka.
O kaya doktor ka, naghangad ka pa ng ano ba mataas ng mga doktor. Ganyan na mangyayari sa inyo kay Win Gatchalian. Ang point lang, maate mo ba, Win Gatchalian? 8 buwan ka mukhang tanga. Opo, ikaw lang po ang Senate President. Nagkataon na ikaw ang Senate President na talagang dekorasyon ka. Nakakahiya. Dapat, iniisip mo muna, no? Paano ba ang Senate President, ikaw magpe-preside? Hindi mo kaya. Yung ginawa ni Chis Escudero kanina, maraming pinagpasyan. Hindi, tinitiyak ko sa'yo, hindi mo kaya yun. Okay, dito na po tayo sa mga panalo. Una pong panalo. 16 ang kinakailangan. Siguro nabigla sila. Yung mga naghalal kay Chis Escudero, biglang in-announce ni Chis Escudero na 16 ang kinakailangan. Ano pa magagawa nila? Sila mismo naghalal kay Chis Escudero, di ba? Oh. Paano nyo papalagan yun? Na 16, sinabi ni Chis Escudero, 16 ang kinakailangan. Kahahalal nyo lang kay Chis Escudero na siya yung mag-preside. Babawiin nyo ba yung presiding officer kay Chis Escudero? Nagkamali ba kayo? Hindi ba ang dahilan kung bakit nyo sila pinakukulong? Hindi ba ang dahilan kung bakit nyo sila pinasususpindi para hindi na sila makount? Biglang nagdeklara yung presiding officer na 16 pa rin. Palakpakan po yun. Panalong-panalo po tayo ron. Kasi po, 13 sila ngayon, saan sila kukuha ng 3 para bumaliktad? Yung isa nga, hirap na hirap sila eh. Kaya, siguro iniisip nila, emotion nila yan, pag-uusapan, baka nagulat sila doon sa 16. Dineklara kagad ni Chis Escudero na 16. Walang sabi-sabi. Oh. Kaya lang maganda yung sinabi ni Chis Escudero. Hindi ko po gusto ito. Nilagay niyo ko rito. Oh, gagawin ko po yung abot ng aking makakaya. Kaya siguro tahimik sila all this time eh. 16? Bakit pa natin, tignan nyo po anong logic, bakit nila sinuspindi kasi pwede naman po na hindi isuspindi bilang senator si Jinggoy. Hayaan lang, parang anong pangalan nito? Si Laila de Lima. Nung nakulong si Laila de Lima, hindi naman nila pinasuspindi. Ano yung purpose? Bakit pinasuspindi si Jinggoy? Para bumaba yung bilang. Inunahan kaagad sila. Ngayon, paano nila babawiin sa tao yan? Alam na ng tao ngayon na 16 ang kinakailangan. Pag biglang may pagbabago dyan, puta naman na obra na nila yan. Wala akong pakialam sa'yo, tinapay. Wag na monkey, ang liit naman ng monkey. Sa laki kong to, gorilla na kagad. Mga asar ka rin lang, hindi bagay. Pag sinabi monkey, maliliit yan. Gorilla na agad. Yun po yung purpose nila. Bakit pinasuspindi nila di ba? Kaya nabigla yung mga yan. Nabilaukan sila sa hinalal nila. Pag biglang naghalal sila at dinala nila si Kiko, maganda niyan, makikita niyo yung pagkakaiba ni Kiko at ni Chis Escudero. Kahit paano po si Chis Escudero, ang bilis eh. Denied. Di ba? Punta na po tayo. Una, panalo natin yan. Ikalawa natin panalo. Basta po napapahiya. Basta po nadidina yung motion. Kasi pag nag-motion po sila, merong kaakibat na nakaplano po yan eh. Ano yung minotion? Ano pa lang po opening statement pa lang, may motion na po. May motion na po si Luis Tro. O sagutin natin muna yun. Yung may nakita ko ron eh.
gustong bumawi ni Chis Escudero. Alam niyo po, si Chis Escudero, manggagamit talaga. Kaya nga nasa top pa rin siya, di ba? Naging Senate President, tinanggal. Kaya nga ngayon, nasa top pa rin siya. Bakit? Mahusay. Mahusay manggamit eh. Alam ko po yung ginagawa niya. Pwede nga pumabor sa atin yung boto niyan eh. Di ba? Pwedeng pumabor kay BP Sara yung boto ni Chis Escudero. Kasi ang hangad niya, ma-re-elect as senator. Imaginein po ninyo, pag siya po nag-all out na lumaban kay BP Sara, wala po siyang boto sa Visayas at Mindanao. Kaya niya bang manalo? Wala pong may kakayahang manalo sa Visayas at Mindanao na kakalabanin mo si BP Sara. Hindi ka mananalo sa Visayas, Mindanao. Okay. Kaya tama yan. Tama yung ginagawa ni Chis Escudero para sa sarili niya. Huwag niyo po isipin na biglang nagbago na si Chis. Parang magandang niya, parehas siya. Hindi po parehas yan. Ginagawa niya po yan. Pwede pong pumanig talaga kay BP Sara yan. Si Chis Escudero ang isang typical na tusong politiko. Kung saan siya may pakinabang. Naintindihan niyo bakit galit na galit sa kanya? Akala nila kakampi nila si Chis. Hindi nila alam, interest ni Chis ang inuuna niya. Di ba? Bakit ang tagal hinold ni Chis Escudero yung posisyon na hindi siya nag-forthright? Di ba? Yan yung inaangal nila kay Chis Escudero eh. Sabi sa konstitusyon, forthright. Mag-i-impeachment. Bakit hindi siya nag-impeachment trial agad? Hinintay niya yung eleksyon eh. Titignan niya kung meron pang Duterte power eh. Nakita niya, putya, hindi ako pwedeng. Kaya biglang bumaliktad yan, pumabor kay BP Sara eh. Dahil gusto niya makuha yung Visayas and Mindanao vote. Forthwith. Ano ba sinabi ko? Yan, maganda po yan, tinatama niyo po ko. Okay. Forthwith. So, ibig sabihin, hindi niya naghintay siya, tapusin ko muna eleksyon. Titignan ko kung meron pang Duterte magic. Nakita niya, putya, hindi ako mananalo nito. Pag kinalaban ko si BP Sara, kaya pinaburan niya, di ba? Tuwan-tuwa naman tayo, yes! Sabi natin, binasura. Dito na tayo ngayon, yung ngayon na. Unang panalo. Nag-motion si Luistro. Ang gusto ni Luistro, iisa-isahin niya, hindi po siya mag-opening statement lang. Ang gusto niya, iisa-isahin. Niya yung mga reklamo, tapos sasagot yung kaso. Parang yung ginawa nila, wala si BP Sara pero pasasagutin. Gusto niyang padaluhin si BP Sara eh. Iisa-isahin niya for propaganda purposes. Gusto niyang isa-isahin yung reklamo at sasagot yung kampo ni BP Sara kung guilty or not guilty. Pakinggan po natin. Ito po yung na yan. Ito po yung tagpo na yan. Maikli lang, hindi ko po kukumpletuhin to. Ganito po makipagtalo ang isang abogado na sanay sa korte at magaling. But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused? Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have It's answered mentioned, Your about the Honor. yes or no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor, Rule 9, is the lead Let this prosecutor, not be a debate. Nakita niyo po? Nakita niyo po yung papel. Ganyan po talaga yung papel ng isang presiding officer. Kung hindi ka po marunong, hindi mo
papaluin yung martilyo. Di ba? Hindi mo alam ang gagawin. Nagtalo eh. Bastos talaga si Luistro. Ginagawa niya po yan. Yung ginawa niya po, ulitin natin ha. Ginagawa niya po yan sa kanila. Doon po sa House of Representatives. At pag pumalag ka pa, ipapabura pa yung sinabi mo. Di ba? Ilang beses niyang ginawa yan. Hindi niya pinagsasalita yung mga kalaban. Aba, hindi po pwede rito. Pantay sila dito. Ito po ay impeachment court, hindi po to House of Representatives. Ulitin po natin. Maganda But, yan. before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused. Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment. I think the question, Your Honor, is very simple. As I have mentioned, Your Honor, Di ba? The question is very simple, answerable by yes or no. Hindi kaya yan ni Luistro, yung mga ganyan. Lulunurin ka lang niya sa salita niya. Sir, no, Your Honor. Rule Is the 7, lead prosecutor, Rule 9, is the lead Let this prosecutor not be a debate between the requesting councils. for the Yan. Tapos, yung sinasabi niyang rules, mabilis po yan. Mabilis po mag-isip si Sheila. Si Luistro, teka, mabilis po yan si Sheila mag-isip. Si Luistro po, yan po yung plinano nila. Ang plano po nila, ihaharap po nila, i-request po nila, magmo-motion sila na iisa-isahin nila yung mga binibintang kay BP Sara at pasasagutin nila isa-isa kung guilty ba o hindi si BP Sara. Kaya ang tanong sa kanya ni i-array na ba natin? Ngayon na ba natin tatanungin kung guilty or not guilty si BP Sara? Regardless, Your Honor. Gumanon-ganon na. Kaya natutuyuan ng ng laway. Kasi regardless, Your Honor. Yung mga ganon. Okay. Basag siya dan. Kanino po nag-favor? Pinayagan po ba ni Chis Escudero? Sa motion ni Luistro na basahin isa-isa at pasagutin isa-isa kung guilty or not guilty, hindi po pumabor ang presiding judge o ang presiding officer. Kasi ang sinabi po ni Chis Escudero, ipinagpapalagay namin na nung binigyan kayo ng kopya, naintindihan na ng lahat kung ano yung bintang kay BP Sara. Bakit hindi na kinakailangang ulitin? Yan lang naman ang gusto niya nila Luistro eh. Tumagal hanggang 8 buwan. Pero barado sila kay Sheila. Hindi nila alam si Sheila ay dating artista. Si Sheila Israel. Hindi ba yan? Sheila Season. Ayun, naalala ko na yung kamukha ni Sheila, ni Attorney Sheila Season. Si Irma Alegre. Di ba? Kanina ko pa iniisip, sino ba tong artista na kamukha nito? Si Irma Alegre pala. Di ba? Irma Alegre ang datingan mo, madam. Nakakabilib, no? Ikalawa. So, unang panalo natin, 16 ang kinakailangan. So, nabura na yun. Kung ano man ang binabalak nila, Sheila Israel. Asawa ba ni Dan Fernandez yun? Okay. So, ikalawang panalo. So, unang panalo, 16. Pabor sa atin. Ikalawang panalo, barado si Luistro. Hindi niya nagagawa yung ginagawa niya sa House of Representatives. Yung motion nila na magpropaganda, propaganda po yun eh. Okay. Si Princess Punsalan, kahawig din. Tama. Kahawig niya rin si Princess Punsalan.
Pero yung salamin niya parang si Miss Tapia. Wala ka bang mas medyo ano-anong salamin, madam? Baka naman gandahan mo yung salamin eh. Pangalawa ng panalo, di ba? Hindi sila pinagbigyan sa kanilang motion. Yan. Ikatlo, yung pagkapahiya nito ni Barado po to si Jokno. Yung sinasabi niya na nagsumbong si Jokno eh. Sabi ni Jokno, pangalawang beses na tinatanong kami. Tinatanong yung prosecution ng defense chief defense attorney o kung ano man ang tawag kay Attorney Sison. Pangalawang pagkakataon na, sinabi na po ng presiding officer na dapat hindi kami tanungin. Sabi ni Attorney Sison. Tignan nyo po, sa record, kung kayo ang tinanong ko po yung presiding officer, lead counsel. Salamat po. Tinanong po ni Attorney Sison. Tignan nyo po sa record. Lead Defense Counsel. Hindi po kayong tinanong ko. Si ano po. Tuwan-tuwa ako eh. Durog ka, Jokno. Yan ba ang pambabato nyo? Kawawa lang kayo. Nasaan na po yung mga private prosecutor? Yun na lang. Para may laban-laban. Ang pangit kalaban ni Luis Torre tsaka ni Jokno eh. Ang pangit talaga, literal. Ang pangit po talaga nilang kalaban, literal. Wala kang makita eh. Feeling nila, nag-i-speech pa rin sila sa Congress eh. Yun na lang, mga private prosecutor na lang. Yung mga nagsabi na, di ba yung handa kami na sa mga fake news. Bakit ka naman ipi-fake news, hindi ka naman sikat? Hindi. Handa na raw sila na sagupain ng fake news. Sino po magpe-fake news sa inyo? Hindi naman kayo kilala. Kung hindi pa nagsabi, nire-regla siya, hindi pa kilala yan. Okay. Ikatlong panalo natin. O, ikaapat na. Ikaapat na panalo natin. Nag-rule agad ang chair. Okay. Presiding officer. Tungkol po doon sa pinagmamalaki ni Rendon na narito ang mahiwagang mystery box. O nag-ruling po si Chis Escudero. Ano po ang ruling ni Chis Escudero sa mahiwagang mystery box? Ito po. So far as the BIR box is concerned, what is the pleasure? Insofar as the BIR box is concerned, this box was turned over to the Senate as part of the documents, including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia dehis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner. Okay. Ang linaw po, no? Yung pinagmamalaki po nila na BIR box. Alam nyo, wala naman po talagang laman yan na ebidensya. Maniwala naman kayo dyan, Queredo. Wala po yan. Gagawin lang po nila yan. Naalala nyo po yung ginawa. Ay, mga kapatid, magko-commercial lang po ako. Teka lang, wala pala akong ads. Magko-commercial lang po muna tayo bago natin ituloy yung talakayan. 2,200 po tayo. Alam ko po, nakakalimutan nyo lang
2,200. Ah. 438 lang po ang nagla-likes. Paki-likes lang po muna bago tayo mag-ano, no? Paki-likes lang po tayo. Yan. Hindi naman po masama mag-likes. 2,200 tapos 400 lang po ang nagla-likes. Alam ko po, nakalimutan nyo lang yan. Dahil tayo po ay medyo hindi na bata. alam nyo po, ang saya-saya ko. Kasi kanina lugmok na lugmok ako eh. Totoo, nakita ko po yung sumakay si Senator Marcoleta doon sa sasakyan. Tapos hindi po sinasadya, yung biglang lumungkot yung mukha niya. Hindi sinasadya, namugto yung mata eh. Yung hindi bumabagsak yung luha, pero alam mo naiiyak na siya sa pinagsama-sama lungkot, sama ng loob. Kaya talagang talagang yung emosyon ko kanina. Tapos nung nagsimula po yung trial, ayan pa masama, 'di ba? Meron kaming birada, ano ba 'to? Parang kinakailangan mong naroon ka sa birada, Agila, pero tumatakbo na yung utak mo. Ano na nangyayari sa impeachment? Hindi ko alam. Tapos nung napanood ko kung gaano sinupalpal, eto po, real talk. Totoo yung sinabi ng politiko na kinain ng buhay yan si Luistro. Kaya ngayon, pero medyo masaya tayo kasi ganun po talaga eh. Huwag po natin itodo kasi malungkot, tama, nakakalungkot po yung nangyari kay Senator Marcoleta. Pero kinakailangan po natin na huwag tayong bumigay. Yun po ang pakiusap natin eh. Tandaan po natin, si Marcoleta po, biktima, si Tatay Digong, biktima. Pag tayo po bumigay, panalo po sila. Yan po ang gusto nila sa atin eh. Huwag na nating ipaglaban to. Total, ipapanalo nila. Total, hindi nila makikita si BP Sara. Ito lang po yung pag-asa natin, yung ganito, yung pahiyang-pahiya sila na wala silang mapapakita na ebidensya. Yun lang po. Maganda yung sinabi ni Atty. Sheila. Kaya tuwan-tuwa po ako nung nagsalita si Atty. Sheila tapos nung nambabara siya. Ganyan po yan, pagpakitaan na po ng ebidensya. Pag naglabas na po sila ng mga testigo, ang masarap po sa impeachment, kasi marami po sa atin, ngayon lang po naging political. Ako po, napanood ko po yung 2 impeachment. Ang pinakamasarap po dyan, pag nagko-cross-examine na ng mga testigo. Makikita nyo talaga yung mga nagsisinungaling at yung mga napapahiya. Sino itatapat nyo? Kay Sheila. Si Luistro pa rin? Aba, matutuwa po kami kay Luistro kasi talo na kayo. Pero bigyan nyo naman kami ng magandang laban. No? Bigyan nyo naman kami ng magandang laban. Ayaw naman namin ng matatalo kayo dahil ang abogado nyo si Luistro. Yung dito, yung laway niya na namuo dito, tapos hindi niya napapansin, halo-halo na po yan. Kaba, yung hindi ka pamilyar dun sa lugar, hindi mo kayang siga. Kahit naman nung mga mini trial nila, wala naman akong kabilib-bilib dyan kay Luistro. Lagi lang po yan na, yan, ganyan lang style niya eh. Yung sasabayan ka niya, pag nagsasalita ka, sasabayan ka niya. Mga kasama, papaalala lang natin. Yung, hindi naman siya namuoan ng laway noon. Ngayon lang siya namuoan ng laway kasi nga halo-halong kaba, hindi niya na naramdaman. Mararamdaman mo yan kung may laway ka na rito. Tagal ko nang nagpapahid ng laway. Pag gumanon po ako, alam ko na yan na medyo ganun talaga. Normal yan sa mga mahabang pagsasalita. Pero naintindihan ko yan. At nararamdaman ko yan. Conscious ka pa sa appearance mo. Siya, wala na eh. Talagang iniisip niya na lang, paano ko ma-deliver to? Yan yun. Okay. Iyon po, balik po tayo ron. Inaasahan po nila yan eh. Alam ko po na walang ebidensya dyan.
Para lang po yan yung kahon ng impeachment ni ERAP. Inaasahan nila na tututol yung defense team, tututulan nila yan, tapos mag-walk out sila, tapos mauwi sa malaking welga. Wala na pong tao na sumusuporta sa inyo. Yung mga million march nyo, napaka-konti kumpara dun sa iglesia. At nagawa pa nila, yung iglesia ni Cristo, biglaan po yun. Wala pong plano-plano yun. Biglang nagising tayo, nariyan na sila sa EDSA. Totoo yun. Biglaan yun. Tapos nakapag-produce ng ganun karami. Marami pa naharang dun. Hindi pa nakarating sa EDSA. Okay. Nakakatawa yun. Kaya kita nyo po kanina yung live ko. Pikon ako sa mga nang-aasar. Kasi apektado ko yung kay Marcoleta talaga. Nakita ko po ang lungkot, pero ngayon kahit papaano, wag po tayong mahiya na magdiwang sa mga panalo natin. Kasi pag hindi na po natin pinagdiriwang yung mga panalo natin, wala. Okay. Ang ganda po ng sinabi ni Sheila. Lagi ko sinasabi. Binoto po tapos na ba tayo sa kahon? Teka, tapusin ko muna yung kahon. Yung point ko po dun sa kahon, wala po yung ebidensya. Pero ang masaya pa rin, pinasoli sa BIR. Kasi batas po yan eh. Bawal kaya yung sinasabi ni Bam Aquino, nagmumukhang bobo rin, di ba? Wala lang kasing pumapansin kay Bam Aquino, kaya akala natin mukhang matalino kasi nakasalamin eh. Pero bugok din yan. Wala rin po sa realidad mag-isip yan. Kita nyo po, ang gusto ni Bam Aquino, lahat ng ebidensya, ibuyangyang sa lahat. Pati yung mga bank account nila, BP Sara, hindi po pwede yun. May bank secrecy. Paano kung nasabi na walang kasalanan si BP Sara? Nakabuyangyang na sa lahat? Ako papayag ako. Ibuyangyang lahat ng mga ebidensya. Basta lahat ng congressman, ibuyangyang din lahat ng yaman nila. Salin, bank account. Parang yung hamon ni Tatay Digong. Sige, magwa-waiver ako, mag-waiver din kayo. Yun. Magwa-waiver ako, mag-waiver din kayo. Kung gusto niyo ipakita yung mga laman ng bank account, hindi po obra. Kaya nga akala ni Chis Escudero yung pinablalagay ni Bam Aquino sa kanilang internet yung mga kaganapan sa hearing. Buti na lang matalas to si Alan Peter Cayetano. Sabi niya, hindi po pwedeng ibuyang-yang dyan basta-basta. Kinakailangan i-approve muna nila. Lahat ng mga ebidensya, i-approve muna yan kung bubuksan o hindi. Kala nyo yung mga bank account, biglang bubuksan yung mga AMLAC record, bubuksan. Hindi po House of Representatives yan. Kaya marami kayong magiging, di ba kinasuhan yung mga yan? Under ng bank secrecy law at saka AMLAC law. Hindi nyo pala basta pwedeng buksan yung AMLAC. Kaya kinakailangan nila manalo, kung hindi, panay kaso ang abutin yung mga yan. Matagal pa yun. Okay. May karapatan po. Innocent until proven otherwise. Inosente ang mga tao. At saka si Ami Austria. Correct. Kamukha rin siya, kawig rin siya ni Ami Austria. Lahat kamukha eh. Okay. So, pinabalik po sa BIR. Bukas, ibabalik na sa BIR. So, wala na si Redon.
Ano na yung pinagmamalaking mystery box? Durog. Pero pagdating sa press conference, diniklara po ni Luistro, iginait na sila ang panalo sa day 1 na impeachment. Alam niyo kung bakit daw sila nanalo? Hindi po kami talo. Kita niyo po, defeatist po yun eh. Pag sinabi mong hindi kami talo, ibig sabihin, ramdam mo. Kasi, pag panalo po, ganito, panalo kami ha. Galing na. Kita niyo naman, panalo kami ha. Yung sinabi niya na, hindi po kami talo. Ano po ibig sabihin yan? Talo kayo. Ramdam nyo na talo kayo. Tsaka ang lulungkot nyo eh. Nawala yung angas nila lahat eh. Yung mga hindi nagsalita, alam ko na sa isip ng mga yun. Bakit ba pinagsalita natin si Luistro tsaka yan si Jokno? Naging katawa-tawa tuloy tayo kay Sheila. Pustahan tayo. Hindi, baka mahal ang bayad nila. Hindi po kami talo. We were able to witness na nangyayari na kung ano ang mandato ng konstitusyon, and we claim that as a victory for the prosecution because the trial is happening already. Yun yung sinabi nilang panalo. Kasi talo kayo. Lahat ng motion nyo, binasura. Yung mystery box nyo, pinasoli. Paano kayo nanalo? Yung hinahangad ninyo na mapababa yung bilang ng mga bobotong senador, 16 pa rin. Paano kayo nanalo? Sabi nila, kasi natuloy yung trial. Ang panalo pala sa kanila, yung makasali lang eh. Kasi po, ang panalo sa amin, ang panalo po sa amin, yung nag-first ka. Pag second ka, talo ka. Eto, best in participation lang. Alam mo yun? Kasi ngayon, uso na ngayon di ba? Mag-participate ka lang, meron ka pang yung iba nga, may medalya pa anong medalya yan? Bakit kami medalya? Best, yung participate. Nag-participate. Kita nyo, and we claim that as a victory for the prosecution because the trial is happening already. So, ang victory sa kanya, makapag-trial lang. Kumbaga, sa makasali ka lang, victory na yun. Ang baba ng, ng pamantayan nila ng victory, no? Natuloy ang trial, panalo kami. Hindi pala sila panalo kami. Hindi kami talo, Ano ibig sabihin mo ng hindi? Wala pong champion, wala pong nanalo na nagsabi na hindi kami talo, Panalo kami, no? Ganun po. Kaya yung talo, kaya nila nasabi na talo, kasi talo talaga sila. Ay, si Win Gatchalian po. Alam niyo si Win Gatchalian? Ito po ang ko riyan. Tinitigan ko nakaganon lang siya. Ang dami na sinasabi ni Chess Escudero, wala po siya. Kaya pala ni Win Gatchalian yun, yung parang wala lang. Siguro, napag-aralan niya paano matulog ng dilat ang mata. Hindi po kumikilos, promise. Titigan niyo lang po si Win Gatchalian. Talaga nakaganon lang siya. Hindi niya po kaya. Ay, kaya niya pong tumigil. Talent po yan. Okay. Punta po tayo sa mga ibang panyanyari. May iba pa pong panyanyari, no? At bukas ulit, di ba? Tama ba? Bukas ulit. So bukas tayo riyan. Saktong-sakto. Ito po ang sagot ni, alam mo, pala sagot talaga to si Auntie Claire kasi napahiya po siya
balat sibuyas. Sabi ni Robin, huwag kang balat sibuyas. Ito po ang sabi ni ni Auntie Claire. Pakinggan na lang natin, wag na natin. Alam nyo na naman itsura ni Auntie Claire. Mahirap kasing ulitin itong mga sinabi niya. Mahirap kami sa duin. Ito po ang sinabi ni Auntie Claire. Sibuyas, unang-una po, siguro mas maganda na. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito, or mismo ni Senator Robby Padilla sa sarili niya. Dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma, katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alburuto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time, hindi to issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Sinabi po natin na karapatan ng bawat isa ang freedom of expression. Pero, ang pagsasabi ba, so magandang itanong natin to kay Senator Robin Padilla, ito tolerate niya ba ang mga kapwa niya Pilipino o maybe kaalyado niya o ang naratibo katulad ng kanyang mga kaalyado? Ang mga salitang, mamatay ka na sana, o kaya ang pagmumura na PI, hindi isang beses, hindi dalawang beses, ito tolerate niya ba yan? Kasi pag tinolerate natin yan, ang masasabi ng mga kabataan ngayon, tama lang palang magmura at magdasal ng kamatayan ng iba. Ang pinagsasabihan o hindi man lang niya inalarmahan, ang ngayon, pag-uusap. Di totoo nga, nabalat sibuyas ka nga. Pinatunayan mo lang na balat sibuyas ka nga eh. Alam mo, Auntie Claire, yung trabaho natin, pareho tayo, di ba? Pareho tayong vlogger. Ikaw nga, mas malala ka kung kantsawan mo yung mga Duterte, di ba? May balik yan. Yan po yung balik nun. Kami po, pareho naman tayong vlogger, Auntie Claire. Vlogger ka naman. Noon ba, nung vlogger ka, hindi ka pa nakaranas na balatubain ng kung sino? Yung tipong may tumatawag sa'yo para murahin ka. That's part ng ating trabaho. Kasama po yan sa ating job description. No? Hindi naman tayo mga senador, hindi naman tayo mga presidente, vice-presidente na dapat hindi ginaganon. Tayo po ay mga vlogger. Vlogger ka. Baka nakakalimot ka, vlogger ka pa rin. Ugali mo, vlogger ka pa rin. Ngayon, sa tanong mo, karapat-dapat ba yun na murahin ka? Sa tingin mo, ako, inaamin ko, pag may nagmumura sa akin, ibig sabihin nun, apektado sila na mga ginagawa ko. Pag may pumapasok dyan para murahin ako, apektado. Pag may tatawag sa akin o magme-message para ako murahin at kung ano-ano pang masakit na salita. Pero parte yan ng trabaho natin. Di ba? At wag mong akalain na kinamumuhian ng mga Pilipino yung ganun. Tuwan-tuwa po kami, partikular sa'yo. Pag ikaw ang minumura, masaya po kami. Auntie Claire, ulitin ko. Pag ikaw minura ng mga Pilipino, para kaming nakabawi at narinig mo. Akala nyo kasi dito sa Pilipinas, tanggap na tanggap kayo. Hindi naman kayo lumapit sa mga tao dito. Lagi po kayong gwardyado. Subukan nyo po na maglakad sa Divisoria. Sa Quiapo. Kung saan maraming mga tao. Maririnig nyo rin po yan, yung narinig nyo ron. Subukan nyo pong maglakad nang wala kayong bodyguard. Wala kayong bodyguard eh. Tapos sasabihin mo na hindi ka balat sibuyas. Nagsumbong ka nga sa pulis eh. Sa Canada eh. Akala mo lang, nasa Pilipinas ka. Ang hindi mo alam, iginagalang doon yung
malayang pamamahayag. Alam ng mga pulis na may kalayaan sa pamamahayag ang mga tao sa Canada. Oh. Kaya yan, napakaganda pong ehemplo. Kala mo ba yung mga tao hindi natutuwa? Opo, palamura po yung mga Duterte. Pero hindi po kami magnanakaw. Ano po ang gusto nyo? Ano po ang magandang values? Hindi ako nagmumura pero magnanakaw ako. Doon na ako sa nagmumura. Pero hindi magnanakaw. Kau naman antikler, oh. Eto, last na po. Marcos can't wash off, hands off floodgate. Hindi po pwedeng maghugas kamay. Oy, thank you very much kay Marriott May Ortegera pala na nagpakape ng 250 pesos. Okay, alam nyo, sa totoo, mas tuwan-tuwa po yung mga tao na nakita ka. Parang ibinawi nila lahat ng mga ginawa nyo sa mga Duterte, sa mga Pilipino, bawing-bawi doon. Mabuhay kayo dyan sa Canada. Lalo na Ilongga na napakalambing pa rin. To, ang lambing talaga. Tuwan-tuwa ako eh. Halos, hindi ko lang maintindihan dahil Ilongga eh. Pero, no, sarap, no? Sarap talaga mga Ilongga kasama eh. Wala na tayong, hindi, sige, ano na natin to, narito na rin lang. Ito kasi topic ko dapat to kaninang